Parang gusto ko magsabaw ngayon. Ano kayang masarap na lutuin? Magluto kaya tayo ng kinamatisang baboy. Okay yun, di ba? Check ko lang, sana kumpleto tayo ng mga ingredients. Kamatis na lang, okay na. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magsabaw naman tayo! At para nga sa ating episode, magluluto tayo ng kinamatisang baboy. Nasubukan niyo na bang gumawa nito? Napakasimple lang nitong ating recipe. Ang gusto ko dito bukod sa simple at napakadaling lutuin, hindi pa siya overpowering at talaga namang comforting ito. Panalong-panalo to, lalo na kapag may condiment ka na patis tapos maraming sili na dinurog. Nako, okay na okay yan. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating kinamatisang baboy recipe. Kailangan natin dito ng pork belly o liempo. Baby bok choy or pechay pwede rin. Maraming hinog na kamatis. Siling haba, luya, sibuyas, bawang, at Maggi Magic Sarap. Gagamit din tayo dito ng beef broth at ng mantika. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na, magluto na tayo! At dahil bagong taon na, dapat bago na rin yung setup natin. Alam kong marami sa atin ang nalungkot nung nawala yung ating studio kitchen sa Chicago. Don't worry guys, ito na ang bago nating kusina dito sa Tampa, Florida. Mas maluwag na to guys at maaliwalas din at higit sa lahat, wala ng snow. Oh, tara na nga, magluto na nga tayo. So eto guys, pag sinabing kinamatisan, regular na gisa-gisa lang yan. Alam nyo naman, di ba, kapag naggisa tayo sa karamihan ng mga ulam natin, halos pare-pareho yung mga ingredient na ginigisa. Nagkakatalo na lang yan sa hiwa. Kagaya nito, magigisa muna tayo dito ng bawang. As usual, di ba? Sasabihin ko sa inyo na kailangan munang durugin yung bawang tapos i-chop lang ninyo at ilagay ninyo yung bawang habang papainit pa lang yung mantika. Dahil nga, masusunog to kagad kapag ilagay ninyo yung bawang ng mainit na yung mantika. Kaya importante, hindi pa masyadong mainit, ilagay nyo na para dahan-dahan na maluluto, di ba? Tapos nga, ilagay nyo na kagad dito yung luya. Yung luya importante, no? Kahit kinamatisan to, parang sinampalukan din dahil gumagamit ng luya. At pagkatapos ay ilagay nyo kagad yung sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas maganda. Tinutuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa mag-caramelize yung sibuyas, yung medyo magbabrown ng konti para manamis-namis. At pagkatapos nga, ilagay na natin yun yung pork. Oh, usapang pork na tayo ngayon. Pagdating sa pork, kahit anong parte pwede ninyong gamitin. Nagkataon lang na panay liempo yung nandito sa akin kaya liempo yung gamit natin dito. At pansinin ninyo, hinihiwa ko ng manipis yan. Makakatulong kasi ang paghiwa ng manipis para maluto kagad ko at mabilis na lumambot. At yun nga, pagdating sa parte, gumamit kayo ng kahit anong parte. Kahit nga pata, pwede eh. Pwede rin kayong gumamit dito ng kasin, ng pige at kahit pork chop guys, pwede rin. Basta igisa nyo lang yan hanggang sa mag-light brown. At ilagay nyo na nga yung kalahati ng kamatis. Kalahati lang muna. Yung kalahati mamaya natin ilalagay. At pansinin niyo, hiniwa ko yung kamatis ng medyo may kalaparan, ano? Hindi yun yung regular na diced. May reason tayo dyan, syempre. Dahil nga kinamatisan yan, kailangan ipagmayabang natin yung kamatis. Lalo na kapag mahal, no? Para kapag sinerve mo sa bisita mo, sasabihin, wow, aba, social to. At kung talagang gusto mong magmayabang di wag mo nang hiwain yung kamatis, ilagay mo na lang ng buo.
O yan. O siya, pakuluan lang muna natin itong pork hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Takpan lang muna natin ito. Mahinang apoy lang ha. At habang nag-aantay, gagawin ko muna yung sausawan o yung condiment nito. Kayo ba? Ano ang ginagamit ninyong condiment kapag kinamatisan or nilaga? Halos magkapareho lang kasi, di ba? Ako, simple lang. Gaya ng sabi ko kanina, patis lang yan at sili. Mas maganda kung maraming sili. Sakto. Kakabili ko ng kanina. Sariwang-sariwa pa. Sana naman hindi mahal ang presyo ng sili ngayon ha. Dahil kapag sabayan pa ng pagkamahal ng kamatis, lagot, magnilaga na lang tayo. So yun nga, pagdating sa condiment, eto. Hugasan nyo muna yung sili. Gusto ko yung marami. Hinahalo ko lang sa patis yan. Tapos nakalagay lang dyan sa isang lalagyan. Gusto kong pitpitin talaga yan dyan. Alam nyo, yung dinudurog talaga. At kung gusto nyo rin ng kalamansi, nako, feel free na maglagay dito. Okay na okay rin yan. At this point, malambot na yung pork natin. Dahil nga manipis yung pagkakahiwa, mga 40 minutes lang, ayos na yan. Actually, 35 minutes pwede na. Pinalambot ko pa ng tuluyan. Kaya medyo matagal ng konti. Siyempre, di ba, dapat enjoyin natin yung pagkain. Ngayon, gusto ko dito sa kinamatisan ko yung talagang masabaw. Kaya nagdagdag pa ako ng tubig. At nilagay ko na nga yung natira pa dito na kamatis. At syempre pa, kailangan pa natin itong timplahan. At pagdating sa panimpla, ito, hinahanda ko lang yung mga ingredients na yan. Maya-maya, ilalagay natin yung paminta na yan. But for now, maglagay muna tayo dito ng siling haba. At speaking of siling haba, hindi porket gumamit tayo ng mahabang sili dito, maanghang na yan. Marami kasing iba't ibang variety ang sili, di ba? Meron din kasing mga sweet variety, katulad ng gamit ko ngayon. Pero kung gusto nyo ng maanghang, gamit kayo ng siling pangsigang. Timplahan nyo na rin yan ng patis at ng ground black pepper. At para sa extra linamnam, pwede kayong gumamit dito ng magic sarap. Iyan, yung nag-e-elevate ng flavors ng mga ingredients na ginamit natin dito. Alam nyo naman talaga na masarap na tong kinamatisang baboy, di ba? At sa totoo lang, kapag tinikman nyo yan, sigurado ako, mapapawaw kayo sa sarap. Pero, paano kapag gusto niyo ibang ulam naman? Eh di syempre, i-enjoy nyo muna tong ating kinamatisang baboy tapos maglagay kayo ng pampaasim. Eh di, may instant sinigang na kayo mga kalasa. O di ba? Kahit pechay man yung sahog ninyo, pwede na rin. At yun nga no, balik tayo dito sa kinamatisan. Nilagay ko na yung pechay. Lutuin nyo lang saglit yan. Huwag nyo na masyadong lutuin ng todo-todo dahil baka naman matunaw. Alam nyo yun, di ba? Malalanta lang yan eh. Kung ikaw na may nagme-meal prep at nagluluto ka na nga beforehand, ang pinakamaganda dyan ay lutuin mo muna tong ating kinamatisan nang wala pang mga gulay. Ibig sabihin wala pa yung siling haba at wala pa rin yung pechay. At kung kakainin mo na, tsaka mo na lang ilagay ito. Pakuluan mo lang ulit, ilagay mo yung mga gulay para mas fresh naman yung kakainin mo. O yan, ilipat mo lang yan sa isang serving bowl. At iserve na natin to. At syempre pa, tikman na natin. Guys, ready na tong kinamatisang baboy natin. Sabi ko naman sa inyo, easy lang, di ba? Tingnan nyo, oh. Itsura pa lang, nakakatakam na. Ano kaya ang lasa? Hindi na ako makapagantay. Tikman na natin, ha? So guys, eto na, ha? Pero, dapat may ganito. Naalala nyo to? Yung ginawa natin na condiment, di ba? Yung maraming sili. Naku, panalo yan. So guys, sasandok lang kayo ng ganyan, di ba? Yung sili, oh. Yan. Diretso nyo ng lahat dyan, oh. Yan. Yan. At eto na nga, magkakaalaman na. Hindi ko muna hinalo yung sili, ah. Lasa pa lang ng sabaw. Ang sarap na. Napakalinamnam. Lasang-lasa ko yung kamatis, yung sibuyas, and of course yung pork. Ito naman, yung may maanghang na patis. Yun, no? Masarap na to. Pero kapag inanghangan pa natin, mas sumasarap. Hindi naman kasi lahat mahilig sumaanghang, di ba? Itong niluto natin na kinamatisang baboy, talagang okay na okay rin. Nakita nyo kung gaano kasimple at gaano kadali. At pagdating nga sa lasa, ako na nagsasabi sa inyo. Pero para talagang sigurado, kayo na humusga. Subukan nyo tong ating recipe, i-check nyo lang yung detalye dito sa description ng video. At bisita rin kayo sa ating website, panlasangpinoy.com, para makita din yung kompletong recipe. Malamig man ang panahon o hindi, okay na okay para na itong kinamatisang baboy. Sana may natutunan kayong bago, ah. At guys, i-request ko lang sana baka pwede namang paki-like at paki-share tong video natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa Panlasang Pinoy.
Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos, ha? Tara, kain tayo!